Eto, mainit na balita. Eto, kilalanin natin ang tatlong big man ng Batang Gilas Under 16 na magpapahirap sa mga bansang kasama sa Sayaba Championship 2025. At agent ni Kai Soto na si Ronzone ng Wasserman, sinagot ang pahayag ni Coach Tim na magbabalik si Kai sa laro sa October. Ano kaya ang dahilan? Alamin. Pero bago yan, like and subscribe lang mga kabady para sa latest basketball news and highlights. Narito ang tatlong batang big man ng Gilas Under 16 na siguradong magpapahirap sa mga C teams sa upcoming Sayaba Championship. Number 1, Jeremiah Antolin Jr. Mula sa St. Augustine Institute of Pampanga, etong si Jeremiah Antolin na listed as 6'6" na height. Hindi lang basta matangkad itong si Antolin. Base sa mga highlights ng kanyang mga game, may timing, may instinct, at may potential maging rim protector na matagal na nating hinahanap sa youth level. Malaki ang maitutulong ni Jeremiah sa depensa ng Gilas Under 16, lalo na sa mga kalabang mahilig mag-drive at sa mga teams na may malalaking players din, kagaya ng Indonesia at Thailand. With the right development, pwedeng-pwede siyang maging anchor sa ilalim at who knows, ma-reach pa niya ang kanyang projected height na 6'8" to 6'9" na madadagdag sa kanyang assets as future Gilas Pilipinas member. Number 2, Sacred Godwin Toring. Mula naman sa National University Nazareth School, ang 6'6" big man na si Sacred Toring. What's exciting about this kid ay ang kanyang galaw. Mabilis, matalino, at magaling pumwesto sa ilalim. Hindi man siya ganun ka-flashy, pero grabe yung magiging impact niya sa game. Ito yung player na tipong tahimik lang pero pag-check mo sa stats, double-double na pala. I think perfect siya sa system ng Gilas at ni Coach L.A. Tenorio na kailangan ng players na matangkad na willing gumawa ng extra hustle sa rebounds, sa mga hustle plays at help defense. Sa ngayon, paniguradong maglalaro si Toring sa center position, pero sana sa mga susunod na event, makita natin siya maglaro as small forward o forward para mas mahasa yung skills niya as a player. Number 3, Prince Carino. Well, itong batang to kilalang kilala na natin dahil halos lahat ata ng sports news ay nababalita itong si Prince Carino dahil sa tangkad nito at husay maglaro as a 16-year-old player. Mula sa FEU Diliman ang 6'7" na si Carino na ilang beses na rin nating na-feature dito sa ating channel at nakikita nga natin na magiging sentro ng atensyon itong si Carino dahil siya ang pinaka matangkad ngayon sa Gilas Under 16 lineup. What's special kay Carino ay ang pagiging agile nito, ang kanyang vertical leap as a big man at ang lakas ng presensya niya sa ilalim ng court. Bagay na bagay siya sa international play at sa sistema ni L.A. Tenorio kung saan mabilis ang pacing ng laro. These three kids are all talented pagdating sa skills, pero sabi nga ng marami, makikita natin yan sa actual na laro sa May 24 kontra sa bansang Vietnam sa pag-uumpisa ng Sayaba Championship. Samantala, sinagot ng agent ni Kai Soto na si Tony Wasserman ang pahayag at expectation ni Coach Tim Cone na magbabalik daw si Kai sa basketball scene sa October. Yan nga ay matapos sinabi ni Kai na see you soon sa kanyang announcement matapos niyang pumirma ng contract extension sa kanyang ball club sa Japan na Koshigaya Alphas. Yan nga din ang nakarating na balita kay Coach Tim kaya siya napakomment na. Narinig nga namin na baka bumalik si Kai sa October at sakto lang yun para sa kanya na makabalik sa first window. Pero yan nga, ang bagay na hindi sinang-ayunan ni Ronzone at sinabing, hindi, masyado pang maaga. Bale ang tinutukoy ni Coach Tim dito mga sir ay para sa 2027 FIBA World Cup qualifiers. Ibig sabihin kasi, hindi pa magiging available si Kai sa FIBA Asia, gaya ng expectation ng mga fans. Medyo matagal din daw kasi ang recovery period talaga, lalo na pag ACL injury na umaabot daw talaga ng 9 to 12 months. So sa madaling salita, ayaw nilang madaliin yung recovery ni Kai dahil nga eto na yung time talaga na masasabi nating nasa prime na si Kai at halos isang step na lang din para makapasok sa NBA, di ba? Ayun pa sa spin, most likely ay wala tayong Kai Soto na makikita sa FIBA Asia Cup at first window ng 2027 FIBA World Cup at asahan na baka next year pa makabalik si Kai sa basketball.